Mayong hapon, Mindanao. Adlaw Miyerkules, Hulyo 10, tuig 2024. Live gikan sa Brigada News Center. Ihatod namo kaninyo ang mga nagunang balita gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Mga balitang gitutukan sa News Team. Ako si Brigada Del Bartolaba. Ug kini ang Brigada Mindanao. Mas palauman pa sa kapulisan. Onse ka bulan nga batang babayi patay human nahulog ug nalumos sa irrigation sa Valencia City, Bukidnon. Samtang amahan sa bata giangkon nga nakatagpilaw kini gumikan sa iyang kakapoy, wala niya na matikdi ang maong panghitabo. Ibrigada mo Jen Golosino. Igo na lang intawon sa pagdangoy-ngoy ang amahan sa 11 ka bulan nga batang babayi human kini natagak patay sa irrigation sa may Purok 8 Dabong-Dabong, Barangay Mailag ning Dakmayan sa Valencia. Hulyo 6, 2024. Biktima na ilang si Precious Hemperoso og residente sa Bugkaon, Lantapan, Bukidnon. Nasayran nga ni adtong tumura. Mibisita ang pamilya sa biktima sa panimalay sa ilang apuhan kung diin alas 2:30 ang taknas hapon. Nagduyan ang amahan sa bata ug gipatong niini ang anak. Ibabaw siyang dughan og aksidente kining natagak. Gumikan sa kakapoy. Nakatagpilaw matud pa ang amahan sa bata nga si Christopher Hemperoso ug wala niini mamatik di ang pagkahulog sa iyang anak diha sa may irrigation. Miabot pas 2 ka oras ay nakit-an ang maong biktima. Saysay pa sa ayaan sa biktima miani og negatibong komento. Ang panghitabo tungod napasagdan matud pas amahan ang iyang anak apan tubag niini ngadto sa mga katawhan nga nagbash kanila nga walay angay basulon tungod aksidente ang maong panghitabo. Wala be mga ginikanan sir nga mopatay gid silang anak sir. Gani pa magsige na ka hospital nga basta grabe na kailang pag-anto sa anak sir. Pinangga kay nila na ilang anak niya, isa pa po na siya ka babae. Isa ra gid na siya ka babae then kanang wala man po to magkuan puli ang papa. Nasakitan kay mi kay unsa na lang ipang istorya gid nila gyud nga kanang kuan nga sakit pug ay sa mga ginikanan. Muna nga kanang ako lang gihangyo sa kanang mga tao nga nag-shared ani nga sa Dali pang gidala ang biktima sa Advantas Medical Hospital apan kadeklara na kining dead on arrival ug gikasubo kini pag-ayo sa iyahang amahan. Sa pagkakaron nagbangutan ang pamilya sa biktima. Balita gikan sa Valencia City, Bukidnon, in the heart of changing lives. Kini si Jen Golosino, Brigada News. Patay ang usa ka negosyante human kini gidunggab sa nisulod nga kawatan sa iyang tindahan sa Barangay Tugbungan, Zamboanga City. Nahitabo kini samtang nagatulog kauban ng asawa ug 4 ka tuig nga anak asa namatikdan sa biktima ang kawatan og gikompronta. Apan kalit lang kini gidunggab. Ibrigada mo Marco Polumuta. Hindi na naabutan ng buhay sa ospital ang isang ama at negosyante ng gulay matapos siyang pagsasaksakin ng isang di kilalang tao at magnanakaw sa loob ng tindahan nito sa may Manhattan Drive, Barangay Tugbungan dito sa lungsod ng Zamboanga. Ang biktima ay kinilala bilang si Adrian Cañares Rosales, 44 na taong gulang at residente ng Purok 2 Sitio Sinoropan, Barangay Licomo dito sa lungsod ng Zamboanga. Base sa investigasyon ng mga otoridad, ang biktima ay kasama ang kanyang asawa na si Bella Cortez Cañares at ang 4 na taong gulang na anak ng biktima ay natutulog lamang sa lugar kung saan sila nagtitinda ng gulay. Sinamantala ng suspek ang pagkakataon para loobin at nakawin ang naturang tindahan kaninang madaling araw. Agad naman napansin ng biktima
biktima. Ang suspect agad itong kinomprontahan, subalit agad siyang sinaksak ng patalim sa tiyan at tagiliran ng biktima. Pagkatapos ng pananaksak sa biktima, agad naman tumakas ang suspect patungong Purok 3 sa nasabing barangay. At sa oras na yon, dinala agad ang biktima ng mga kamag-anak sa malapit na ospital para sa agarang pagamutan, subalit nadeklara rin itong dead on arrival ng doktor. Hindi na rin naabutan ng mga pulis at tanod ang suspect sa nasabing lugar. Subalit nagsagaw agad ng manhunt operation ng Police Station 6 sakop ng kanilang AOR. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy at maaresto ang taong responsable sa pangyayaring ito. Report mula dito sa lungsod ng Zamboanga. Ito si Brigada Marco Polo Muta. In the heart of changing lives, Brigada News. Duha patay ug usa angol human na kuryentehan sa Valencia City, Bukidnon. Samtang grounded electric motor o submersible pump posibleng hinungdan sa panghitabo. Ibrigada mo, Jen Golosino. Dili apikihon ang tawo kung bisan kinsang negosyante sa pagkuha og business permit, dili man nagsama ang panudlanan. Ang komento ni Nanay Rosalita Mumo, residente sa Purok 3 sa Barangay Lumbo, kinsa nakadawat og closure order gikan sa lokal nga pagamhanan ning syudad sa Valencia. Wala kini maka-renew og business permit uliod sa tuig 2024 nga dili matod pa kini makakuha og business permit tungod sa kamingaw sa iyang negosyo. Kani isip senior citizen, maglisod na siyang makasustinar sa iyang kaugalingon ang mulukat pakaha sa mong business permit. Sugod sa pandemic, di ba, si radyo man dito no, wala man yung nagkuhan nato. Moto nga, hinay jud. Hantod karon jud. Panahon sa katong ingon na nang hinatagay ayuda. Daghang kay man lista sa ngalan pag-abot na sa na ayuda. Ambot lang, asara ka na labay ang akong ngalan. Nasayran nga nakalatid sa Section 76 sa Valencia Revenue Code o ang Ordinance Number 98-2016 nga mao ang pagpahigayon sa operasyon nga gipangunahan sa City Administrator's Office uban sa Oficinas Permit and Licenses Division o pipila ka mga personay sa PNP o City Task Force. Ugay na nga ginapahigayon sa lokal na kagamhanan ang mga operasyon ug nagpahimangnos tanang negosyante nga obligadong mukuha sa ilang business permit aron malikayan ang sagabal og hapsay nga operasyon sa ilahang negosyo. Balita gikan sa Valencia City, Bukidnon, in the heart of changing lives, kini si Jen Golosino, Brigada News. Lalaki nakaplagang wala na'y kinabuhi nga gibiling at bangsa purinarya sa Lupon, Davao Oriental. Lalaki adunay mga nakitang samad pinusilan sa lawas. Ibrigada mo, Rene Canoy. Wa na'y kinabuhi diyang gibilin at bang sa puninarya daplin sa dalan sa wa mailhing mamumuno ang patayng lawas sa 29 anyos kagahapon sa buntag. Biktima gila sa kabanay nini nga si Daven Javier Atibas, 29 anyos, residente sa Pruksadya, Barangay Manikling, San Isidro, Davao Oriental. Sumala sa investigasyon sa kapulisan sa Lupon Municipal Police Station, nakalawat silang tawag pasado alas 7:20 sa buntag gikan sa mga sakop sa MDRRM Lupon nga dunay napalgang patayng lawas sa Purok Mauswagon Barangay Korporasyon. So ang update nato karon sa regarding sa founded body about 7:30 ganihang buntag, na-identified na siya. Siya si Daven Javier Atibagos, 29 years old. Nagtrabaho siya sa GNF as packer dito sa Pantukan. Biktima nakahiagom og mga samad pinusilan sa nagadayang lawas, ingon man bali sa abaga niini og maton ni Elsa Prado. Purok president sa nasangpit nga lugar, nakadungog silag butos sa armas pasado alas 12 sa gabi gikan sa crime scene asa nakaplagan ang iyang patayng lawas. Na-recover sa crime scene ang cellphone nga gipanag-iyahan sa biktima ug ang sidecar nga iyang gidriban ug asa usab gisakay ang iyang kaugalingong patayng lawas. Posible matud pa nga igo ra gilabay ang ihang lawas ug wala sa maong lugar buhata ang krimen. Sa karon padayon pa ang investigasyon sa kapulisan, may kalabutan sa maong panghitabo. Report gikan na sa Lupon, Davao Oriental, in the heart of changing lives, kini si Brigada Rene Canoy, Brigada News.
Balhog sa selda sa Kidapawan City Police Station ang taga General Santos City human nadakban sa drug buy-bust operation. Nakumpiska kaniya ang mga pinutos sa gituuhang droga nga nagbalor og 1.2 million pesos. Ibrigada mo, Antoinette Sereneo. Sa selda na mag-birthday, ang usa ka drug suspect human nga nadakpan og nakuhaan og minilyon ka pesos nga gituuhang shabu pinaagi sa buy-bust operation pasado alas 8 sa gabi, Hulyo 9, dito sa Barangay Kalaisan, Kidapawan City. Sa pakighinabi sa Brigada News FM kay Kidapawan City Police Station Chief Lieutenant Colonel Dominador Palgan Jr., gibutyag niini nga ang dinakpan giila nga si Ryan Sunga alias Yanyan, 45 anyos, giilang high-value individual o residente sa Crossing Conel, Lagaw, General Santos City. Nasairan nga ang suspect gimugso kaniadtong July 15, 1978 nga buot ipasabot magsaulog kini sa iyang birthday sa adlawng Lunes. Gibutyag nga mukabat sa 1,230,800 pesos ang droga nga nakuha gikan sa suspect. Kun asa, nakumpiska ang daghang mga pinutos sa shabu nga gibana-bana ang mukabat sa 181 ka gramos ang timbang. Gilangkuban kini sa usa ka sachet nga nagbalor sa 1,000 ka pesos isip object sa pagbaligya. Upat ka dagkong putos sa shabu nga nagbalor sa 544,000 pesos ug laing duha ka jumbo size sa suspected nga nagbalor sa 680,000 pesos. Ang minilyon ka pesos nga droga nga na-recover nga mga items gipailawom na sa laboratory examination. Samtang ang nadakpang suspect ana-ana sa kustodiya sa Kidapawan City Police Station alang sa hustong disposisyon ug dugang dokumentasyon. Report gikan sa Kidapawan City. Ako si Brigada Antoinette Lagunaso Sereneo, in the heart of changing lives. Brigada News. Gipasiguro ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. ang hugot nga seguridad sa selebrasyon sa Tinalak Festival 2024. Wala usab matud pay ang ayang kabalakan ang publiko o gisiguro ang hapsay ug malinawong selebrasyon sa kapiestahan. Ibrigada mo, Argene Gasis. Pinasiguro ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. ang mahigpit na seguridad sa selebrasyon ng Tinalak Festival 2024. Ayon sa gobernador na nakalatag na ang security plan ng lalawigan at wala umanong dapat ikabahala ang publiko. Pinawi din ito ang pangamba ng mga South Cotabateños at pinasiguro na walang karahasang mangyayari sa kapistahan. Sa kabila nito, hinihikayat pa rin ng gobernador ang lahat na maging mapagmatyag at agad na i-report ang anumang kadudang mga tao o bagay. Nagbabala din si Governor Tamayo sa mga nagbabanta at nagpaplanong maghasik ng karahasan sa South Cotabato. Wala sa pwede mahadlok dari sa aton, no? Or else they will face a consequences also kung may matabo dari sa aton niya probinsya. Pero minti ko ginambal sa aton na never draw the first blood. Kaya basili nila magwantahan man ang balos ng mayaragit. Ang 58th Foundation Anniversary at 25th Tinalak Festival ay formal na magbubukas sa July 12 hanggang July 18. Ito ay may temang Cultural Brilliance, Weaving Traditions, Honoring Roots, Celebrating Legacies. Yan ang ulat mula dito sa lungsod ng Coronadal. Ito si Brigada Argene Bautista Gasis, in the heart of changing lives, Brigada News. Duha patay ug usa angol human na kuryentehan sa Valencia City, Bukidnon. Samtang grounded electric motor o submersible pump posible hinungdan sa panghitabo. Ibrigada mo, Jen Golosino. Posible matod pa ang grounded ang electric motor o submersible pump o wala ma-off ang plangka diya sa may fish landing bagong taas ning syudad sa Valencia. Humantulog ang mga trabahante sa LGU ang nakurentihan kundi induwa ni ini patay. Usa angol alas 6:40 sa buntag niadtong Hulyo 4 tuig 2024. Kini ang giluwatang pamahayag ni Valencia City Mayor Asos na Huervas atlo sa gipahigayong press conference. Dugang niini nga kompleto sa mga protective equipment ang maong mga trabahante samtang napailalam mo sab sila sa mga training. Naila ang usa ka mga biktima nga sila si Alfie Capito, 42 anyos, mini residente sa Purok 6 ay poblasyon ning syudad sa Valencia, kinsa usa ka regular employee
employee sa LGU Valencia isip utility team leader. Nasayran nga igo lang ng Limpios Canal ang mga biktima dihang na korentihan. Gikasubo man sa LGU Valencia ang panghitabo. Pangisiguro niini nga matunulan sa hinabang ang maong pamilya sa biktima samtang gipahiluna na ang mga pateng lawas sa biktima. Balita gikan sa Valencia City, Bukidnon, in the heart of changing lives. Kini si Jen Colosino, Brigada News. Mapasigarbuhon ang provincial government of Cotabato tungod adunay tulo ka mga babayi nga nag-top 3 sa search for outstanding rural women farmer. Sila ang adunay dakong kontribusyon sa natad sa agrikultura sa ilahang lugar. Ibrigada mo, Eva Molina. Tulo ka mga babayi gikan sa lalawigan sa Cotabato ang gipasidunggan isip top 3 sa search for outstanding rural women farmer sa tibuok Rehiyon 12. Malipayon kining gianonsyo ni DA12 God Focal Person Annabel Maralit atol sa iyang pagbisita sa buhatan ni Governor Emmylou Lalatalino Mendoza kaniadtong Hulyo 8. Ang mga nagdaog nga individual mao sila si Rosalyn Espinorio sa Barangay Kiab Antipas, Cotabato, Jeneline Ado sa Barangay Basak Magpet, Cotabato ug si Sheila Fernandez nga taga Barangay Sumbak, Kidapawan City. Tungod niini si Espinorio nga nakakuha og una nga pwesto ang mamahimong pambato sa rehiyon sa national level sa naasing kompetisyon. Ang Search for Outstanding Rural Women Farmer usa ka programa sa Department of Agriculture kun DA ilawom sa Gender and Development Focal Point System kun asa gina-highlight o ginaila sa ahensya ang kontribusyon sa mga babae sa sektor sa agrikultura sa ilang komunidad. Report gikan sa North Cotabato. Ako si Brigada Eva Buhayan Molina. In the heart of changing lives, Brigada News. Padayon gihapon sa pagdawat ang Kabrigada Foundation Incorporated alang adto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og hinabang. Alang sa cash donation, mamahimo kini ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank Account number 0000557607131. Alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada Volunteer, pwedeng mudangop sa estasyon ug magpalista. Mao kana ang naglangkob nga mga balita sulod sa 20 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada gikan sa nagkandaiyang lugar sa Mindanao. Mga balitang 24 oras nga gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausapa, ako si Brigada Dil Bartolaba in the heart of changing lives. Ug kini ang Brigada Mindanao.